Mami Luz? Marami kaya alam mo. Tama. Ayan. Sa Mami Luz, dahil doon po sa kaninang lecture natin, parang nasagot na din ng lahat. Ano po? Lahat ng tao dumadaan sa cycle ng life. So, meron tayong eggs, sabihin meron tayong up, may upstream, downstream. Lahat ay may cycle, may rhythm. Pero, ang maganda sa mga tao na bumalik na sa karamdaman, yung kanilang rhythm, yung kanilang down, yun! Okay, yan. Yung downforce, hindi na dapat dumidip doon sa below threshold. Ibig sabihin, hindi na dapat dapat sa matinding sa loob. Kasi dahil nalagpasan nyo na dapat, kaya alam sa haba ng panahon na nawala sa inyo yung natutunan ninyo na hindi na-apply, ibabalik lang natin. Tama ba, ma'am? At ang kagalingan ninyo, mabilis lang. Ngayon, pinakausap namin. Hindi pwede na sa Hindi ganun talaga, ma'am. Okay lang. ngayon, hindi ako sa O, ito yan, bibigyan ko po kayo ng bagay na lesson na ako dito sa bagay. Hindi man matanggap yung bagay na yun ng mga minamahal. Hindi naman kailangan yun ng Diyos para sa pagmamahal niya. Tama po ba? Ang piniplis po natin sa mundo ay hindi mata ng mga ibang tao o ng mga anak o mga kasabal, kundi ang mata ng Diyos. Tama ba? Kung ang pag-ibig niyo po ay tunay at gana, then ang Diyos ay lulugod sa buhay. Ang mga tao na nanghusga, makikita rin nila ang kagandahan ng inyong loob. Kasi bakit? Walang pag-ibig na tunay, hindi nangingibabaw sa kahit anong galing mo ang husga. Sabihin, ang tao na nagmamahal, hindi pinababayaran. Pero, pag ikaw ay naapektuhan ng mga bagay na hindi ka dapat naman naapektuhan, hindi ka matutulungan ng Diyos. Kasi dahil nire-respeto na naman niya ang free will. Tama ka? Yung free will yun na nagpa-apekto ka na dapat hindi ka ma-apektuhan. Ikaw dapat ang ma-apekto. Kasi ikaw yung mag-a-upgrade ng pag-ibig na natutunan niya. Kaya lang sila ganun dahil hindi nila nauunawaan ang nararamdaman ninyo kasi kayo ang nandyan at hindi sila. Tama po ba? Pero ang totoo niyan, kaya yan ay yan yung nangyayari. Meron silang matututunan napakaganda sa mga dalaga. Kasi po, hindi yan. Ang mga kamag-anak natin, ang pinakaunang dahilan kung bakit ang hirap ng buhay. Kasi ang mga kamag-anak natin, ang nakikita yung mga maling ginagawa at hindi yung mga mabubuting nag-uusay. Hindi nakikita ang magkagaling. Ang nakikita lang nila yung mamalian mo pagkatapos mo tumalis. At ang nakikita lang nila yung mga bagay na hindi approve sa kanilang pag-asa at wala silang pagkakala doon sa mga bagay na pinagdaanan. Sabihin, hindi ka darating dyan ng ganyan nang hindi ka tumanas. Ay, ako lang. Ito lang yan. Pinensing tuloy. Kasi, ang angiogram ay testing ng para sa puso. kasi napapangit Si Pamani kung pangit talaga, pangit ka na rin ngayon. Hindi na po kaya. Hindi po. Then, yung pagpunta niya po doon, lesson mo lang yun. Mahaba po yan. Pwede na po. Ito, pwede nyo iba. Ito, meron na palang ipapablow up. Mas maganda pong lahat dito may pasok sa iyo. Ipablow up nyo na kaya. meron daw ako. Ito lang lahat. Oo nga, yeah. So, may tama sa utak, may tama sa puso, may tama sa tumbong, may tama
sa lahat ng parte ng katawan kasi Sabi niyo na po. tinamaan siya. Kaya lahat nagkatama. So, mami, lahat ito ng mga elevated. Ito lang naman Kaya yan. kahit bigla ka lang, gusto mo matakot. Mami, kung ipapaalam mo naman, ano naman ang purpose noon. Nagets ba ako? Ito yan. Mami, tatanungin kita ng isang tanong. Madali lang ang sagot. Nagmamahal ka ba? So kung nagmamahal ka, gusto mo ba na mga minamahal mo ay magliwanag at makita ang kagandahan ng mundo na nakikita mo na hingin pa sa kanilang pananamit? Kasi dahil nandun yung tunay na katigaan. So dahil itong ginagawa mo, ito, natantes, Okay na po. walang pangit at walang naaksaya. Kasi bakit? Ito yung mga landmark mo sa mga bagay na magaganap pagkatapos nito. Kasi ito yan ha. 1 week, 2 weeks from now, ayos ka na, hindi pa ulit. Yan nga po. So, bago po kayo tumuloy dito, gawin nyo muna yung mga dapat nyo gawin. Then 1 week, 2 weeks later, magpa-examine po kayo ulit. Kasi para masaya naman, para everybody happy. Tama po ba? Ngayon mo, malilito lang, pero wag na po kayo sa dati. Kung magpapatest kayo ulit, maghanap kayo ng iba na wala pa kayong record. DHL po. Bakit? Para hindi bias ang Mas mabilis. laboratory. Opo. Ang Sulit susunod na po yung result. tamang address doon. Lahat okay, lahat normal. Ako sana Ano ngayon yung yung tamang nangyayari address. pag gano'n? Tapos doon po natin i-address para ma-receive po niya. Kung sa bahay, sa trabaho. Ako po mami ito lang. Kahit ano pa ang Saan po kayo nakalagay, mo? Meron po doon ang marami. sasabi kung may sakit ka. Kasi pag DHL, Kaya nga tinawag na 3 sakit. to 5 days lang yun. Kasi may masakit. Opo. Depende po sa timbang at saka sa lahat. Opo, kasi kaya naman ito yung results, kasi talagang mayroong pong problem. Pero na-cause for alarm. Matagal po yung sumasabi din ng Ito na lang ang gagawin natin. Gusto mo ba magaling? Gusto mo ba balik na mabilis? Ito na yung pagkakataon mo ninyo. At hindi kayo gagaling. Ito na yung mga barakit. Opo. Kaya mga pitfalls ng hilig, ano na sa mga nasa sa place na sa nila. Open. Only this time. Habang kayo po ay nagdadamdam ang mga sakit ng mga nangyayari sa inyo, mas mararamdaman. Kasi ang lahat pala ng sakit, hindi pala galing sa katawan, galing sa isipan at puso. So, ang tao na may panidugo, ang kakaulian ay karamdaman sa katawan. So, pero ang tao na mayroong goal, sabihin mayroong goal na maabot yung sabihin, na-realize nyo na hindi naman ito talaga pangit, ito ay isang awakening process para sa inyo sa kanila. Kung gugulin nyo na mapabuti sila at alamin sa sarili nyo na kayo ang magiging tulay para sa kanila. Ipiliin nyo gumaling. Tama po ba, mami? Ano? At tatanggalin ang sama. So, kasi dahil kayo pa rin ang liwanag sa kanilang buhay. Kaya, correct, mami, hindi naman yung kailangan yung kanilang affection para ma-affectuhan ang pagmamahal. Kahit ano ba yung gawin nila, yung pagmamahal nila yan, hindi yan nababago. Tama po ba? Magmamahal ka pa rin despite what they do. Pero ang magandang balita dito ay ito. Hindi ko nababayaan, lalo na itong panahon na ito na shift na ng 3D to 5D. Lahat ng mga pangit, lahat ng mga belief system na supply, lulutang ang katotohanan. Ibig sabihin, lahat ng mga pagmahal, aangat. Lahat ng mga tao nasa liwanag, pagniningning. Ang lahat ng tao nasa dilim, makakatagpo ng liwanag. So, ibig sabihin, ito na po yung moment talaga kailangan maganap yan kasi may transition na magaganap sa pamilya niyo. By December, ang buhay ninyo peaceful at together. At hindi tatanggapin ang alien sa pamilya kung hindi dadaan sa masusing. Sabihin, hindi nila ma-appreciate ang presence ng bagong tao kung hindi mo nadadaan sa dilubyo.
Hindi na maganda po. Na sila biyan mo sa birthday ko. Hindi. Umiikot po eh, kasi meron pang unresolved issues. Mami, hindi mo, drawing natin para po maintindihan na ang pangako ay paggawa ng bahay. Hindi, kaya ko po drawing, ipapakita ko lang po sa inyo ano yung ginagawa para sa balito. Bahay. Kotse. Ako lang. Ako lang. Pero, mangyayari lang to pagka aalisin yung isang tao lang ang pwedeng tumira. So, aanin mo to at aanin mo to kung ang bahay mo naman ay kwarto. So, ibig sabihin, this is a temptation. Physical things that will be given to you to sacrifice the most wonderful thing that you have. Which is love. What is a physical object compared to limitless? What is this compared to this? This one will give you short-term happiness. Tama. Pero what this will give is you and the rest of the people bonded together. And when you get tempted, you sacrifice every single thing that yung lahat ng bagay na pinaghirapan niyo po, mawawala lang. Dahil nasilaw lang kayo sa isang bagay na dala-dala lang ng takot. Ang nagtitrigger nito fear. Sila fear nila. Tama po ba? Pero ano si fear kung parang kailangan? Sabi ko kasi ito, kung talagang ako yung may sakit sa buhay, kaya ako hindi mo ako sa tao. Ngayon, doon hindi man lang ako pwede. May under na ko, hindi ko pwede laban. Sila maglalaba. Sila. Sa amin po marami pong sobra baka pinumili ba natin. Hindi ang buhay. Kumbaga, kayo po ay pinaparanas ng buhay prinsesa. Ang kapalit, isasacrifice niyo po yung love. Yun po yung kapalit nun. Hindi po yung ginagawa dahil mahal kayo. Mayroon silang intensyon. Kaya nila yung ginagawa. Dito, sinubukan ko Nagawa niyo naman. Nagawa niyo naman. Nagagawa ko naman. Kung may sakit ka ako sa puso. Hindi niyo magagawa. O, itry niyo naman para may challenge. Pumunta naman kayo doon sa pier at subukan niyo maging kargador ng kalahating araw. Kung talaga may sakit ka sa puso, hindi ka makakabuhat ng isang sakong bigas. Tama ba, ano? Pero mami, huwag na natin balik-balikan pa yung mga bagay na yun. Kasi alam na natin na ang reason kung bakit nila ito ginagawa, isa lang naman eh. Isa lang naman, mami, ang reason eh. Ito lang eh. Fear. Pero gusto ko rin malalaman yung ano. Oo. Ito, mami, nasa sa inyo na kasi yan. Ito ba ang focus mo o ito? Kasi pag ito ang focus nyo, kahit ano pa ito sa kanila, mananalo pa rin ito sa dulo. Ibig sabihin, pag-ibig pa rin para sa lahat ang kakauwian kasi dahil itong pag-ibig pang kalahatan, hindi pang isahan. Nagets? Pero yung kanilang fear, lalamunin ng love. Pero ang tanong, kaya ba ng pag-ibig mo yung patience? Yung haba ng panahon, nagugugulin mo Nakatatlong taon na na hindi mo iisipin yung mga bagay na hindi natatakot kang mangyari, kundi ang iisipin mo lang yung napakagandang outcome na nag-aantay para sa mga tao nagmamahal. At ang takot at mga ito, makukuha mo pa rin, pero kasama yung inalis nila.
Sabihin lahat ng ito ay matatanggap nyo pa rin. Pero dahil meron kayong patience at meron kayong temperance at meron kayong divine time. Diniwala kayo sa pag-ibig, so lahat ng meron ng pag-ibig, abundance in health, wealth, and spirit, napaka sa inyo. Pero, pwede nyo rin madaliin kung ayaw nyo talaga, kung gusto nyo i-please ang kanilang mga mata, then tanggalin nyo yung pag-ibig. I-please nyo sila at hindi kayo kailanman magiging sakto kailanman sa mga kanila. When you please the eyes of other people, you will never be good enough. They will always find something wrong. But when you please the eyes of God, you will reap in abundance of spirit. Because somehow, in this world, people capable of love in dire need kasi naubos mga tao. Pagmahal, maraming tao, ngayon ang inimili ka na lang. Dadagdag ka ba sa takot o dadagdag ka sa pag-ibig? Sino rito yung dadagdag sa pag-ibig? Yung gagaling sa pag-ibig? Okay. Ganyan. Meron ba dito gusto dumagdag sa takot? Aba, ngayon pa lang, iniligpit na kita. Tama ba? Kasi parang hindi ka naman hirapan. Tama ba? No? Pero, tinan niyo. Kasi silang punong bagay na yun. Pero this one, anong problema? Family. Tama po ba? Why is it that family members are hard to please? Bakit ang kadalasang dahilan ng sakit sa puso ng bawat tao ay mga kapamilya? Bakit? The reason is simple. Because these people are closest to your heart. Tama po ba? Because they are closest, for them to bind themselves bigger, better, and stronger, they need to see the opposite of what they are for them to realize the value. Kaya, ang mga kamag-anak, ang hirap i-please, because pagka panalunan mo ang pag-ibig, nahihirapan na silang bumitaw sa pag-ibig na yan na nagbubukulod sa inyo. Solid. Without the test, you will never appreciate the power that God has already bestowed. Hindi ka nakalagpas sa sakit para lang magpadala sa kanila. Nakalagpas ka yan para inangat sila. Pag nadala ka sa takot, ikaw ang dinala nila sa bilin. Sayang naman ang magpapagaling sa iyo bigat. Sana pala ibinigay na lang yan. Dumating ang tao sa iyo para mahalin ka, hindi para mahirapan ka. Kaya lang, ang bagay na yan sa mata ng ibang tao. Nagigits niyo po ba? Kasi masilusin ang tao mapanibubuhin at ang mga kamag-anak lalo na ayaw nila nakikita yung gano'n. Isipin nila wala ka ng karapatang kumahal. Kaya sa pag-ibig walang edad-edad. Pag natuto ka ng magmahal, yun ang panahon ng magmahal. Kasi hindi ibibigay sa iyo ng Diyos ang karapatan na yan na hindi ka banda. Pag natuto ka ng magmahal, hindi ka ng magmahal. Tama po ba mami ano? At walang katapusan ng pagmamahal. At walang edad-edad. At walang expiration date. Dilagay lang yan ng mundo sa isipan natin. Pero ang katotohanan na ito, once na nakita nila ang ganda ng nangyayari sa buhay nila, sila na mismo ang magsasabi sa isipan nila, mali pa rin pananiwala. At dahil hindi na bago ang pag-ibig ninyo sa kanila, despite na sa kanilang ginawa, sila mismo ang lalapit sa inyo at magsasabi na, sorry, hindi namin naintindihan pero ngayon na ang napakan natin. Welcome to you, sasabi. Because of that event, how painful and how dragging it may seem, the end point is still the sweetest of the sweet. Kumain ka ng mapait na ampalaya at subukan mo kumain ng asukal pagkatapos. Pansinin mo kung ano katamis yung asukal kumpara doon sa una mo siyang tinikman ng wala kang ampalaya. Mas katry niyo ba yun? So, asukal. Tamisan, kumain ka ng ampalaya. Sa mamuling asukal. Bakit doble tamisan ng asukal kumpara doon sa unang tinikman ng iisang asukal? Because of bitterness enhances the taste of the sweet. So, that means it's the same with life.
for you to appreciate the blessing that God is supposed to be giving for you. You have first appreciate the opposite of it. Learn from the challenge for you to sabihin, hindi ibibigay ni God ang napakagandang bagay sa isang tao na hindi pa siya ang tao na yun sa kanya. Inihanda kayo sa napakagandang blessing na tatanggapin niyo bago ka magpasko. Makikipagpustahan. Ibig sabihin, tandaan nyo na lang yung UK. Wala ako doon. Okay, joke lang, mami. So, tinanong mo ano, yung edad ko muna ito para magbigay ako kay mami ng mga ganitong bagay, parang hindi tama. Nagigets niyo ba? Yes. Kasi ang paniniwala ng tao, yung matanda, ang nagbibigay ng advice sa bata. Pero, yun ang paniniwala ng tao. Pero totoo, wala kinalaman ng edad sa iyong awakening at sa iyong wisdom. Kasi bakit? Iyan ay ibinibigay ng Diyos para makatulong ka sa iba. Tama po ba? So yung ibinigay ko kay ate, big na yan. Ibinigay ko kay kuya. Hindi siya magtatanim ng sama ng loob kasi alam na niya kung saan siya papunta. Alam na niya kung bakit nangyayari. Tama po ba? At yung bagay na yan, nabitbit nyo na ngayon, kayo na lang ang pipili kung yung bang bagay na yan ay magdadala sa inyo sa liwanag o hahayaan nyo na lang na mabulok yan sa isipan ninyo at kainin na kayo ng dilim. Sinong papayag na yung natutunan ninyo hindi nyo gagamitin at balik kayo sa dilim? Sino? Tayo wala. Sino yung magdadala niyan para sa kapwa at gawing liwanag din sila sa mundo? Okay, kanya na. Hello! Tama ba? Ang dali. Pero, what makes the process so wonderful and so exciting is because you know how it ends. That makes it exciting. You know how it ends. Walang natatalo sa kanya. Nakapanood ka na ba ng love story na natalo yung love story? Wala. Tama ba? Kung meron man, buwisit yung gumawa ng tangin. Kasi hindi makatotohanan. Pagka may love, kahit anong mangyari, basta pag-ibig, panalo. Hanggang sa dulo. Yung malakas ang loob mo nga pa. Tama ba kuya? Basta pag-ibig, hindi mo kaya basagin yan. Kasi yan ang pinakamalakas na pwersa. Yan ang gumawa ng mundo, wala kang dapat. So, yung lahat ng takot, fear, doubts, envy, hayaan mo lang. Kasi hindi mo kayang baguhin yun. Ang makakabago nun ay yung mismong tao, pero kaya mong mag-set ng example. That's the only thing we can do to help this world. Become an example of love, and people will see you behind the facade. And what they see in you will allow them to think and change themselves. You cannot teach people what they need to do. You cannot tell them what to do because that's control. But you can show them to become the light. Ang liwanag, nakakita ka naman ng liwanag na namumuwersa. Mapit ka dito, dito ka. Hindi. Passive yan. So pag tinaas mo yan, ang mga tao nasa dilim na gusto ng liwanag, pupunta ng pusa sa liwanag. Kasi naghahanap ng liwanag. Pero ang mga taong ayaw sa liwanag, mananatili sa dilim. Choice. Tama po ba? Pero may tao bang gano'n na ayaw ng liwanag? As soon as we were born, we are in darkness. Sa loob ng siya ng nanay, we are in darkness. We choose to close our eyes. But when we come out of the body, we open our eyes. And we see light. And when there is light, there is love. And when there is love, there is light. Look at that. Kaya pag dilat ng bata, liwanag lang, wala pang image. Alam mo buhay siya. Kasi dumilat. Bakit pinapalo sa puwet? Kasi ayaw dumilat, natutulog puwet. Tama ba? Haluin mo, didilat. Yun ang purpose. Kailangan makita yung dumilat. Hindi yung iyak. Kailangan makita ng dumilat. Because that's the sign of love. The sign is love. Lahat ng bagay na maganda sa liwanag, kailangan mo na maganda. Kaya mami,
Pero gumaling naman ako nung nag-ilis ako. Kita mo nga, eh, may kasama ka na, mas maganda na ang buhay mo. Tama ba kasi dahil may inspirasyon ka na eh. At ito yan, you don't need blood to give love. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng dugo para magmahal. Pag pinagtampon ka, kahit hindi mo kadugo, itutuloy mong tunay mong anak dahil minahal mo yun as anak. Kasi hindi kailangan ng dugo para maging ina. Tama ba mami? So, ibig sabihin, tinetesting dito hanggang saan ka. Kasi pagkatapos ito, nagtagumpay ka, ang pagiging ina mo, ganap na. Lahat kasi sila, sa iyo ang punta. Ang galing ko sa mga tula-tula. Hindi ko na-talent yun. Talent talaga. Dati ako sumasali sa mga balantasan, mga gano'n na po. Pero dati akong kalaban din ng salbakuta. Rapper ako dati. Ayun. So, mami, kung gusto mo lumigaya ang iyong buhay, sumanag ka ng pangit at ibigin mo, tunay kaso nakakita ng pogi. Kaya nagagalit yun, iba. Kasi pogi ang pinili. Okay na sana kung pangit, sasaya ka, pero pogi. Yun yun eh. So, sabihin mami, hindi totoo na sumanag ka ng pangit at ibigin mo, tunay. Kasi, paano ko, ibibigay sa niligan, pogi. At yun ang magmamahal sa iyo, tunay. Kaya gusto kong mapatunayan ng maganda. Yeah, tingnan natin. Ayan po, para malaman niyo po na may taning na kayo. See? Eh, gumaling nga ako nung hindi mo ako ni-LD. Eh kasi po, sa aura, usually kasi yung mga ganito, emotional problem pa lang, nasosolve na kasi nasa sa awakening phase. Hindi na-aabot sa body. Ano po? Pero ang nangyari po, yung ginawa sa kanya, nakakatakot nga naman yung lahat elevated. Kasi yung doktor na kinuha nila nananakot din. Tama ba? So, mami, kung totoo yun, wala ka dyan sa kanila lagyan. Kaya kung ako sa iyo, Hindi nga ako nagpa-anyo pagkatapos mong gumaling, balikan mo yung doktor, dalawin mo siya sa bahay, alas 3 sa madaling araw, magsuot ka ng puti, mag-make up ka ng puti, at sabihin mo sa kanya to, ang sa'yo na matay, hindi ka. Ayan. Ni-repair pa nga ako sa center. Kaya po kay Shark Center doon napupunta kasi po, pagka doon kayo nagpunta, titiyakin ng doktor, kayo i-ooperahan o di kaya. Pagkatapos ng angiogram, sasabihan kayo na angioplasty rin kasunod din. May ano daw ako. May kidney stone, may Tigilan mo na kasi pagbabato na eh. gallstone. Wala na sa edad ninyo yung pagbabato. Kaya kayo nagkasakit sa bato. Tapos eh, ano, may operahan daw sa katarata. Oo, yan pa. Sige. Tinapay na. Kaya ginawa ko, malipungi ako. Tinapay. Eh kung normal na tao lang si Nay, naniwala na siya doon. At kung may pera siya, nagawa na rin niya. Nagigets na ba ako? May pera sila. Oo nga po. Kung nga po kayo naniniwala doon at may pera man, nagawa na. Ako doon ako yung doktor. Doon siya na ulo yun, kaya ayos lang kami doon. Pareho mo yun. Kaya, sabihin na sa akin po, Buti nga, ano, mabait sila Francis. ibibigay ko lang sa inyo yung mga bagay na dapat nyo malaman. At tandaan nyo, Sinervisan ako ni Francis at saka si Vince. ang mga bagay na nagaganap, huwag nyo isipin na pahirap. Sa bagay na magdadala lang sa inyo sa mas magandang kalalagyan. Pagka naunawaan nyo, nag-a-adminis, wala. Bagay na ibinigay ng Diyos na ikasasakit natin. Yung ego lang na naglalagay. Kaya niya tawag doon. Meron pa naman po, pero 3 patak na lang. Tiniwa ko pa yung isa. Dalawa na lang yan. So, kaya. Sabi mo, totoo mo yung aking binigay na maintenance sa akin. Sinasabi ko sa araw. Yung nga lang testing po ninyo, kakayamanan na. Yung ginawa ninyo mga test na yan. Umabot ako ng nasa 30,000. Kaya ano sila naman ang gumagaan sa inyo? Eh, yung angiogram daw, 65. Oo, mura pa yun. Sa Cardinal Santos, 80. Kaya, na-angiogram na ako. Kaya nga po, para naman masaya, second time pa na.
Love is lovelier, the second time. So angiogram is lovelier, the second time. Because of the price. Isa, yung pera mo ang dahilan kung ba't maaga ka mamamatay sa kanila. Kasi lahat na sasabihin ng doktor, go! Kasi may pera. Inoperahan, go! Ayun, patay ka na. Swerte pa nga yung iba na may budget, pero mag-iisip muna, baka mayroon ako ibang paraan, mas maigi pa. Kasi nakakapag-isip pa sila. Kuha ka ako ng second opinion. Hindi agad sila magdadrive sa fear. Mag-iisip-isip muna. Bakit mo? Mami, cholesterol yan agad. Hindi nakabulagta na yan sa inyo. Walang dudu pa dyan, puro cholesterol yan. Puro bato, pati. Bato at cholesterol. Ang dami, saya-saya. Wala ka ng dugo, puro bato lang. O, ayan. Puno-puno ng bato. Ay, ang galing. Ang saya-saya. Yan na. So, mami, hindi na tatanggalin natin. Sino nagpataas ng lahat? Nagkalat na yan. So, sabihin, sa haba ng panahon na nawala na sa alignment ng katawan, eh, ito yung resulta. Pero dahil love kayo ni God, bago pa lumala, at bago pa kayo malagay sa alanganin, maaayos na niya yan sa loob ng isang linggo. Right? Pumami natin. Kaya, thank you Lord, at ang dugo niyo po ay pang teenager pa. So, ito po, parang nailibing na hinukay pa yung gantong dugo. Nailibing na ito hinukay pa ulit. Kaya, love, ang saya-saya. Galing sa atay na. Yan po yung nagpalala ng mga finding. Ito po yung umabara sa puso talaga. Yan. Sa dami niyan, wala na siyang enzyme na nag-digest ng mga yan. Kaya kumakalat na lang siya sa katawan. Pero tinan niyo sa mami, maganda pa lang kahit na gano'n ang background ng kanyang dugo. Kaya pa rin ang cells na hindi normal. Dapat dikit-dikit na po. Pero paano nakakatuwa naman kasi wala akong nagtulak sa picture. So dito, sandali lang, may isang group lang ito ng enzymes na nawawala. Kasi isang klase lang siya. Yung kay mami nga, kahit walang ganito, diverse. Sabihin, maraming nawawala, pero maliliit ka, bakit dito po, certain group, isang pabrika po, isang branch ng pabrika, lahat ng enzymes, lahat ng trabahador doon nagwelga. Kaya po walang production, yan ang natapon. Ibabalik lang natin yung workforce, and that's it. Sabihin lahat na nag-innovate dyan, parang nagdahilan lang. Pag kayo nag-check after a month, normal na lahat. At ang lakas ninyo, balik na kaagad. Wala rin nararamdaman nyo. Mararamdaman nyo nga pala yung healing niya. Yung parang may nakadagan na encyclopedia. Doon yung side ng healing. Yun ang side ng healing. So mga walang kahirap-hirap yan. Kahit hindi tayo mag-energy healing kung saan dati. Parang tabi, wala yung sugar, wala. Gusto nyo ba? Hindi nga. Tawa-tawa may narinig. Tatawa na kayo. Sa yung dahilan kaya kayo narinig ito. Pero nakita nyo po kung ano yung dinadaanan ng isang tao. Kahit na siya ay gumaling na, mayroon pa rin mga bagay na darating sa buhay niya para bumudi pa ang kanyang mundo. Kasi hindi naman papayag si God na halfway ka lang siya. Gusto niya full. Kaya ibibigay niya sila lahat ng daan para makita niyo po yung pinakamagandang destinasyon ng katawan. So mamimili ka ngayon. Mamimili ka na po kayo ngayon. Yung inyong gagawin, magbabago ng inyong katauhan at katawan. Okay ba sa'yo kuya na papayat si ate sexy at binaka? Ibig sabihin, mas okay yung kanyang timbang sa kanyang katawan. Okay ba sa'yo? So, mami, gusto mo ba lahat ng taba tatanggalin sa'yo, ililipat natin sa kanya? Joke lang, biro lang. Ibig sabihin, mami, pag nakita nila yung kaanyuan mo na gano'n, wala nang magtatanong pa kung ikaw pa ay may sakit. Alam na agad ng tao. Pero wala na ako doon sa Siya talaga nito magkasakit. ibig sabihin, gusto ko lang maklaro na at para maiano ko sa kanila na wala na nga. Okay. Wala ako dapat talaga. O mami, wala ka pa sa panahon para magsalita ng kahit ano man sa kanila. Kasi ano man ang sabihin mo, wala silang pake. I will tell you,
Nothing that you will say will change what the way they think about you because that's the way it is. But whatever you will do for yourself will speak and God will be your backup. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipaliwanag ang isang bagay sa tao na sarado isip. Pero ang inyong pagbabago, hindi pwedeng magsinungaling. You let your change become their reality. Nagigets nyo? Lesson din to sa inyong lahat, mga kapatid. Yes po. Kasi mahilig tayong, pagka alam mo kasi tama ka, pagdidikdigan mo yun eh. Tama ba? Ang mundong ito, hindi na po ina-appreciate kung sinong tama, kung sinong mali. Kasi pagka nagtalo ang dalawang tao, tiyak, dalawa silang tama. Wala katapusan yun. Pero ang totoo, huwag na kayong magtalo. Kasi dahil wala namang tatama talaga sa inyo. Tama ba, no? Pero ito yan, kung sino talaga yung totoo, isabuhin mo kung ano yung pinaniniwala mo. At ang mag-emerge sa totoo ay yung nagsabuhay ng pag-ibig. Nandun kasi ang katotoo. Lahat ng tao na nabubuhay sa pag-ibig ay nabubuhay sa katotohanan. Lahat ng tao na nabubuhay sa inggit galit ay nabubuhay lang sa takot at kamindangan. Lahat kayo na naririto ngayon. Hello po, lahat na naman. Kung ano man po yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng pasakit, mag-isipin nyo mabuti, wala pong walang argument talaga na nanalo ang isa. Lagi po iyan stalemate. Walang argument na mayroong winner. Lahat ng debate, walang nanalo. Tama po ba? Kasi ang isang debate ay nagsasabi ang isa, ako ang tama at ikaw ay mali. Tama po ba? At yung isa din, ganun din. Ako ang tama, ikaw ay mali. So, ibig sabihin, both of them are telling that they are right and you are wrong. So, nobody will win. But, here is the good news. Sino rito ang Muslim? Wala. Katolik. Ibang religion, pero Kristiyano. So, kahit na parehong Kristiyano, iba pa rin ang belief system ng born again na kung ano pa sa Katoliko, tama ba? Pero nagre-respetuhan tayo ng paniniwala. Hindi tayo nag-aaway. Tama po ba? Walang nasasaktan, wala namang na-hurt at lahat happy. So walang nagdidiskusyonan, walang nagtatalo kasi wala namang nasasaktan at lahat masaya. Tama ba? Ganun din ang mga bagay na pinaniniwalaan natin sa buhay. Irespeto natin yung paniniwala ng iba kasi maaaring iba yun sa paniniwala natin. Tama po ba? Dahil nagrespetuhan, hindi walang kabayan. Saka lahat ng act of fear, act of envy, act of pride, pwede mo naman palitan ng act of love. Imbis na tapatan mo siya ng act of pride din. Hindi pataasan kayo ng pride. Tama ba? Pagkatapos niyang lulunukin niyo rin lahat ng mga pride, ang mahirap wala ang mabibig ninyo. Sabon yun, nilulukin. Tama ba? Ang washing pa nga yung magmula ka talaga yun. Tama. So, ibig sabihin, there's only way for us to be free of all this hatred is stop telling anybody you are right. And if somebody is telling that to you and you know this, the best way for you to express yourself is to shut your mouth. When you know you are right, silence yourself. When you know you are wrong, say sorry. Admit it and change. But when you are right, your silence is more powerful than any speaker. Ibig sabihin, ang katahimikan ng isang tao nasa sa liwanag ay higit pa sa kahit sino mang magaling magsalita. Kasi dahil ang nagsasalita sa iyo ay ang kapag-ibigay ng pag-ibig mo, which is also the power of God. When you stop talking, God speaking. Galing. Napaka-power. Tahimik ka lang. Sige naman. Trabaho niya. Ano ba, Mami? Yeah. Bigyan mo ako ng approve. Galing. So, sabihin na, one part of the problem was solved with you. But the rest of it, we will remove. Ibig sabihin,
yung energy na yan na nagpa-block sa'yo is hindi cumbersome. Kapag hindi mo yan tinanggal, hindi ka yan palalayain. So, kaya kung kayo uuwi sa bahay, magbabaklasan tayo ng mga limiting belief. Siya lang. Ang taong takot tanggalin ng limiting belief ay ang mga taong makataas ang ego, pero wala ka ng ano, kaya mataas. Yun yung mga belief na inilagay sa isipan natin, bata pa tayo, hindi natin na. Akala natin tama yun, pero dahil fear-based yun, so definitely hindi rin kayo. Anything fear-based that you believe, you can change because that is not you. You can always choose the things that you believe in, but rather, it's better not to believe anymore. Feeling is better than believing. Kasi yung believing, pwede sinabi lang sa'yo, pero everything you feel is real. Everything that you feel. Hindi ka lolokohin ng puso. Pagka natutunan mo nang gamitin ito, kaya ito gumagana kasi Nagbabibrate lang.